kay Sister Island TV channel. Sister Island TV channel, Brother John Ray, curious lang ako. Di ba gusto ni Lord maligtas tayong lahat? Bakit po pinabayaan ni Lord si Judas Iscariote na sapian ni Satanas si Judas? Naawa po ba si Lord kay Judas? Paano po interpret? Card back, sauce in hand. Well, sister, meron kasi tayong free will, no? 'Di ba? Sabi nga sa Galatia 5:13, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. So, kung ang tanong mo bakit hindi inaawa si God kay Judas, of course, naawa siya doon, no? Naawa siya. God is all loving, no? Benevolent. Yan po ang Diyos natin. Pero yun nga, hindi inuunahan ni God yung ating free will. Kasi yan po ang regalo ng Diyos sa atin na hindi niya nilalabag. Yung free will. Ikaw na ang may control ng free will mo, like Adam and Eve. Nabalot na ng sanctifying grace yun, ha? Pero ipinahintulot ni God na i-test sila, no? Para to prove to themselves their faith to God. So ganoon din si Judas, no? Kasi ang ganda kaya ng ibinigay ni God kay Judas na na regalo sa kanyang pagpanampalataya kay Kristo. Tingnan mo, basahin natin na gaano kaganda ang ibinigay kay Judas, sister, no? Basahin muna natin na isa kasi si Judas sa pinagkalooban na magpalayas, no, ng mga masasamang espiritu. Isa po si Judas diyan. Kasali po siya sa ministeryong iyan. Basahin natin ang actually Matthew 10:1-8 ito, no? Sabi dito, at pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Sino-sino yung mga yan? Yung 12, kasama ba si Judas dyan? Basahin natin. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe at si Bartolome, si Thomas at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon Cananeo at si Judas Iscariote. So isa si Judas Iscariote noon na nagkanulok kay Panginoong Kristo, kasama siya doon sa napagkalooban ng kapamahalaan. Anong kapamahalaan yun? Balikan natin. Kapamahalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. So yan po ang natanggap ni Judas Iscariote sa kanyang pagpapanampalataya kay Christ. Now, anong koneksyon niyan sa kaligtasan ni Judas? Basahin natin ang Lucas 10, no? Ano ang koneksyon niyan? Yung may ganyang uri ng kaloob galing sa Diyos, no? In Luke 17:18, Luke 10:17-18, ano po ang koneksyon sa kaligtasan ni Judas diyan? Ito po. Umpisahan natin sa 15, no? Sa 15. At ikaw, Kapernaum, magpapakatas ka hanggang sa langit, ikaw ay ibaba hanggang sa Hades. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay ang itinatakwil ang sa akin nagsugo. Kasali si Judas Iscariote dyan. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. Kasali po si Judas dyan, no? Sa 18, at sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na huhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway
At sa anumang paray hindi kayo maano. Gayon may, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong pangalan sa langit. Judas is part of the salvation of God. No, isa siya sa pinagkalooban ng kapangyarihang labanan ng masasamang espiritu eh. At by that, no, nasulat ang kanyang pangalan sa langit, Sister Eileen. But how come, no? Despite sa kanyang mayroong kapangyarihan magpalayas ng espiritu, siya pa mismo ang napasukan ni Satanas. Why is that? Because of his free will. Pinahintulot niya eh. No, ang mga masasamang espiritu, wala yan silang karapatan na mag-under control sa atin or pumasok sa atin. Wala silang karapatan. No? Pero kapag binigyan mo sila ng authority na pasukin ka, doon sila papasok. Yan ang nangyari kay Judas. No? Pinapasok na si Satanas eh. Kung titingnan mo yung ebanghelyo, no? Kusang loob ni Judas talaga na magtaksil. 'Di ba? Sabi pa nga ni Panginoong Jesucristo, binalaan na sila eh. No, binalaan na sila. If you are a wise disciple of Christ, if you are a wise disciple of Christ and aware no sa mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo, being Judas Iscariote, no, kung talagang mahal niya ang Diyos, nakinig siya eh. Ano ba ang babala ni Panginoong Jesucristo? Sinabihan na sila eh. Sinabihan na siya. No? Nagbabala na, isa sa inyo ipagkakanulo ako. No? Kung ikaw si Judas, alam mo ikaw yung pinapatungkulan nun kasi ikaw yung may plano. 'Di ba? Tapos tinanong siya ni Juan, Panginoon, sino pa ba sa amin ang tinutukoy mo? Nagsalita pa si Panginoong Jesucristo para talaga ma-aware si Judas. Ano sabi ni Panginoong Jesucristo? Ang sasawsaw sa aking mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Narinig ni Judas yan. At ginawa niya. Di ba? Kahit aware na siya sa sinasabi ni Panginoong Jesucristo, mas nakinig siya sa sulsul ng demonyo using his free will. Sawsaw pa rin siya. So natupad ang sinabi ni Panginoong Jesucristo. Pagkalingon na kay Panginoong Jesucristo, sinabihan na siya, no? Gawin mo na kung ano ang nasa isip mo. 'Di ba? Anong ginawa ni Judas? Imbis na labanan yung tukso, sinunod pa si Panginoong Jesucristo. Kita mo? No? Paano ginamit ni Judas yung kanyang free will? Kapatid na Eileen? No? Sinabihan na siya ng Diyos eh. Lumayas ka na. Gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin. Kung ikaw si Judas, tas mahal na mahal mo ang Panginoon, hala, nalaman niya ang aking plano. Gagawin mo pa ba yun? Sister Eileen? Di ba? Sinabihan na siya eh. Sinabihan na siya ni God. Hindi siya pinabayaan. Jesus cared Judas. No, binalaan na kita. Pag sumausaw ka sa mangkok na ito, ikaw yun. Ang sinasabi ko magkakanulo sa'yo, ikaw yun. Hindi nakinig si Judas. Sinabihan na siya. Gawin mo na yung plano mo, kung ano yung gusto mong plano. Imbis na pigilan ng sarili, ginawa pa niya. Lumabas siya doon sa circle nila kasama ang Panginoong Jesucristo. Pumunta doon sa mga paring Hudiyo para isumbong kung nasaan si Panginoong Jesucristo. So, do you think, Sister Eileen, walang ginawa ang Diyos para balaan si Judas? Di ba? Ang Diyos mismo ang gumawa ng step. Katulad ni Adan at Eve. Because God is all-knowing. God is all-knowing. Alam niya na mangyayari sa tao ang mga ito. Ayan, anong ginawa ng Diyos kay Adan at Eve? Binalaan. No, binalaan. Ano ang babala ng Diyos?
Pwede niyong kainin lahat ng mga halamang bunga sa halamanan, maliban lamang sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Binalaan na sila, no? O binigyan sila ng batas para makaiwas sila sa ano ang pwedeng mangyari sa kanila. So, anong ginawa ng tao? Dahil sa susunod ng demonyo, anong ginawa ng tao? Ay, oo nga, no? Mukhang maganda ang bunga. Pag kinain ko to, hindi naman siguro ako mamamatay. Kita mo? So, wala sa Diyos ang problem. Ang problem na sa tao. God is always there to prevent us, no? Na mahulog sa pagkakasala. God is always there. Inuunahan niya ang panahon na mahulog ka sa kasalanan. Pero minsan, hindi lang minsan, kadalasan, ang tao mas pinili pang mahulog sa kumunoy, no? Makuha lang yung bunga na kaaya-aya sa kanyang paningin. Hindi alintana na yung kanyang aapakan palang lupa, kumunoy na. Siyan po ang nature ng tao. Kung yung mga unang magulang nga natin hindi nakaligtas sa sulsol ng demonyo, how much more si Satan? How much more si Satan? How much more si Judas? Si Judas, resulta lang siya ng afterfall ng unang mga magulang natin. No? So, mas vulnerable si Judas kay Satan kaysa kay Adan at Eva. So, do you think walang ginawa si God para ma-save si Judas? Yung pangungusap ni God, pahiwatig na yun. Sino ang magkakanulo sa akin? Yung sasaw sa aking mangkok. Andun si Judas. Siya pa yung sumausaw. Sinausaw niya. Parang pinakita pa niya sa Panginoon na ako ba yun? E di, tingnan natin. O, di ba? Pagka face to face nila, sinabihan na siya ni God. O, gawin mo na kung ano yung gusto mong gawin. Imbis na pigilan ang sarili niya, umiskirda, nagmamadali pa para makuha yung 30 pilak na prize sa ulo ng Panginoong Jesucristo. So, Sister Eileen, no, hindi po inabandona ng Diyos si Judas. It is Judas abandon God. Kaya nga, nung dumating na si Judas sa Gitsemane, kasama yung mga huhuli kay Panginoong Jesucristo, humalik siya kay Panginoong Jesucristo. Anong sabi ni Panginoong Jesucristo sa kanya? Yan ba ay halik ng pagtataksil? So it is not God who abandoned Judas. It is Judas who abandoned God. Sister Eileen TV channel. Yan po ating sagot sa iyo pong magandang katanungan. Card bag sauce in hand.